Mga kapatid na mga minamahal na nangalat sa buong sanlibutan, ayon sa mga bagay na nasusulat, patuloy ang pagbati sa atin ng ating mga kapatid na banal sa panahong nakalipas na ngayon nagsasabi, kaawaan at kapayapaan at pag-ibig ang sa atin naway paramihin. Kung kaya't tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan, kaluguran ng Espiritu Santo na tayo'y batiin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nagagalak tayo mga kapatid sapagkat nalalaman natin na ang paghahanda ng Diyos ay dakila at banal. Ating alamin, ating unawain at ating pakaalalahanin na ayon sa mga bagay na nasusulat ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman, inihanda niya ang kanyang luklukan para sa kahatulan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, naghanda ang Diyos ng kanyang luklukan para sa kahatulan. Kung kaya tayong lahat mga iniibig, patuloy po tayong inaanyaya na maging bahagi ng kanyang banal na bayan upang yung katwiran na kung saan doon niya hatulan ng lahat ng mga tao ay maunawaan natin, magulat ang ating mga pag-iisip upang sa pagdating ng kahatulan mga kapatid at mga kaibigan, tayong lahat ay may buong tapang nahaharap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating sinampalatayanan, yaong kanyang bugtong na anak na isinugos ng libutan upang sa pagkabuhay na maguli, dyan po tayong lahat mga kapatid at mga kaibigan isilang sa katotohanan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't nasusulat ayon sa katwiran ng Panginoon, magsiawit kayo ng mga pagpupuri, kayong lahat na nagsisitahan sa sayon. Kaya't ikagalak natin mga kapatid na tuparin, magsiawit tayo ng buong pagpupuri, pagsamba at pagdakila. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may kasiyahan mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah! Purihin ng Diyos Ama ng kanyang buhay, ng kanyang bugtong na anak, na sa pamamagitan nito, tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay mayroong dalisay na katwiran na pinangahawakan. Isang dakilang bagay na patuloy nating ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag nating may kahusayan, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat
sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Bilang bayan na pinagtubos ng ating Panginoon, patuloy tayong mga galak na magsiawit at magpahayag sa banal na bayang hirang. Ikasaya nating ipahayag, mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. halina at magsidalangin, mga kapatid at mga kaibigan. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng kahabagan, ng awa, ng pag-ibig at kapayapaan, tunay nga, Panginoon, na ang dakilang pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati ay itinataas namin sa iyo sa iyong banal na looban. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat patuloy mong inihahanda ang iyong bayan upang ang iyong katwiran ay patuloy na manahan sa aming puso at mga pag-iisip upang sa muling pagparito ng aming Panginoong Kristo, kami ay maluwalhating bayan na haharap sa iyo sa iyong banal na lukluban sa sangkalangitan. Amen. Kaya't patuloy namin idinadaing, Panginoon, ang iyong mga lingkod na ginagamit mong kasangkapan upang saysayin ang iyong katwiran. Tunay na ikaw ang siyang patuloy na humipo sa puso't pag-iisip ng aming mga kapatid at mga kaibigan upang kung gaano kaliwanag ang sikat ng araw sa katanghaliang tapat ay magkagayon din ang kaunawaan na darating sa puso't pag-iisip ng sino mang tao na magsisihanap ng iyong banal na katwiran. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, pagpuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pinaaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, masusumpungan po natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng may buong katapangan. Sangayon po ba tayo ron? Ipapangaral yung katwiran ng Panginoon Diyos. Ituturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Paniniwalaan natin yung ating taga-pamagitan na si Jesucristo. Magpapatotoo po tayo. Amen. Amen po ba? Yan po yung layunin sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ipinapangaral ang mabuting balita na walang bayad. Saan po nanggagaling yung nakakaral?
Saan po ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? May naka-define po na pangalan ng bayan kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Joel chapter 2 verse 1. Magpatunog kayo ng pakakak sa sayon. Nakuha po ba natin kung saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? Hindi po kung saan ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Dahil ang may plano po nito, ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po, nakadefine na, specific ito. Hipan ninyo ang pakakat sa sayon at magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng mananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating sapagkat malapit na. Maliwanag po ba na mayroong specific kung saan papangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na mapapakinggan ng kanyang bayan, yung kanyang tinig? Taniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa buong sangkatauhan. Mapapakinggan ito ng mga kalalakihan at kababaihan. Ilalagat na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na nangyari po ito. Nangyari po, yung napapakinggan natin lahat. Pinatunayan ito ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Ito po, Joel chapter 2, verse 32. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpong gaya ng sinabi ng Panginoon. At sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Maliwanag po ba sa lahat ng mga listeners at participants ng Panginoong Jesucristo na kung gusto nating maligtas mangyayari na sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas sapagkat sa bundok ng Zion at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpong. Bakit po nabanggit yung Jerusalem? Doon po nangyari yung kasaysayan. Yung pong mabuting balita na ipinapangaral sa atin lahat ngayon. Sa Jerusalem po nangyari yan, gaya na sinabi ng Panginoon. At sa mga nalabi ay ang mga tinawag ng Panginoon. So nakuha na natin kung saan ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi po kung saan ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. So ito po, hula ni Propeta Joel na mangyayari sa atin ito, individual, na magkakaroon tayo ng relasyon bawat isa. Nagpapatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Ngayon tayo yung maglalagat ng paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Tayo yung kaharian na itinayo. Tayo yung gusaling itinayo. Tayo yung templong itinayo. Mga may tatak tayo ng binhi ng patotoo in the third day. Naunawaan po natin na yung may mga relasyon mga nagpapatotoo, ipinapahayag yung hula ng mga banal na propeta sa buong mundo, pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. So, sino nagdaragdag ng kaalaman at paniniwala at pag-asa natin lahat? Di ba't yung gumawa ng tipan ng nagdaragdag ng karunungan, ng kaalaman, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalakan sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito? Amen po ba? Naramdaman po ba natin na nakapaloob sa layunin niya yung ipinapangaral sa buong mundo? Na ang layunin niya sa lahat ng mga tao ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang sino man, kaya no discrimination, walang diskriminasyon po ang imbitasyon sa ating lahat. Siya po ang gumawa ng tipan na aalalahanin natin bawat isa. At siya rin ang nagtayo ng dalisay na kaharian na inihanda niya na walang lumis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Bagamat tayo nasa physical na kalagayan ang preparasyon sa atin spiritual. Amen po ba? Amen. Dahil pumahayag siya, mahayag din yung inihanda niya sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen.
Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Matthew chapter 18 verse 20. Ito po ang linaw na sinabi ni Apostol Matthew. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Unawain po natin mabuti yung sinasabi sa atin ngayon. Tao rin ako katulad nyo na sinasalita ko yung ginawa ng ating tagapagligtas na ipinahayag ito ni Apostol Matthew sa mga tutupad ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Isipin natin ngayon, bulay-bulayin natin kung bakit nasa gitna natin yung ating tagapagligtas. Diba siya ang gumawa ng tipan? Siya ang pinako sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa 3 araw, binuhay siya paguli. Di po ba yan yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na nasa gitna natin bawat isa? Nagpupulong tayo bawat isa, pinagpupulungan natin yung hula ng mga banal na propeta, na ginawa niya yung hula ng mga banal na propeta, na sinaksiyan ng mga banal na apostol, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin na nasa gitna natin yung ating tagapagligtas? Amen. Kasama natin? Hindi niya hinahanap dito yung mga milyon-milyon. Ngayon yung makakarinig, ang magiging bahagi ng pagtitipo ng araw ng Sabat, ng mga isinilang sa paniniwalang espiritual, mga new creature, taong bago sa espiritual na paniniwala. Amen. So lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagpupulong natin, dahil kaya tayo nagpupulong, inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nasa gitna natin yung katwiran niya. Inaalala natin yung katwiran na ginawa niya. Amen po ba? Amen. Pinaniniwalaan tayong hula na nangyari na ipinahayag ng mga banal na apostol sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan, na habang nagpupulong tayong lahat naahayag yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Na hindi ito komplikado kanino man. Maririnig ang tinig niya sa buong mundo, sa lahat ng bansa, sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Dahil high-tech tayo ngayon. At kung matidinig man natin yung tinig niya na pinapangaral na sa banal na bundok ng Sayon, pakikuha na natin yung mga banal na kasulatan natin at magbulay-bulay na tayo araw at gabi. Itiwala na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta, na sinaksiyan ng mga banal na apostol, at katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sino po ang nagdaragdag ng kaalaman at karunungan at paniniwala natin at pag-asa? Di po ba't yung ating tagapagligtas na gumawa ng tipan na inaalala natin ngayon sa panahon ng kawakasan? Di po ba't ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang nagdaragdag ng paniniwala natin at pag-asa at pag-ibig? Kaya tayo tinatawag kaya tayo pinipili para makadyak na tayo kung paparito na siya. Daratnan niya tayong mga tapat at mabuting katiwala. Nagpupulong tayo bawat isa doktrinado at butismulado tayo ng kapangyarihan ng pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Nagpapasakot tayo sa katwiran na siya ay binuhay na maguli. So may relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. So hindi naging dahilan yung kanyang kabutihan para hindi natin matinig ito. Amen po ba? At wala pong bayad ditong pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang pakikinabangan natin dito kaligtasan ng kaluluwa ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. So obserbahan na natin yung nangyayari sa buong mundo. Pasama na ng pasama ang sitwasyon ng mga panahon. Amen po ba? Amen. So isa na lang ang pag-asa nalalami sa atin bawat isa. Yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Alalahanin natin yung hula ng mga banal na propeta. Sinaksiyan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sangayon po ba tayo ron? Nangyari po yan.
Ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan, inaasap-asap natin. At kung sinasabi natin may relasyon tayo, magpakatotoo tayo, magpakalalaki tayo. Ang katapatan paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Makipaglabang tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Tayo'y nabiktima ng pandemya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya buhat pa sa pasimula hindi na bago yung pandemya Sa spiritual pa lang napandemya na tayo Amen po ba? Amen. Nadaya na ni Satanas si Eve. Natakain pa ni Eva yung kanyang asawa ng bunga ng kahoy na ipinagbabawal huwag kainin. Napaniwala ni Eva yung kanyang asamang lalaki. Nadaya ni Satanas. Amen po ba? So, napandemya na ng aral, ano? So, napakadakila ng kanyang layunin at kabutihan at kagandahang loob na nahayag sa pangalan ni Kristo Jesus na iginawa tayo ng halimbawa ng patotoo, natutularan natin yung patotoo upang tayo makatiyak na sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan ay nakikipaglaban sa paniniwala dahil biktima rin tayo ng paniniwala sa buong mundo. Amen po ba? Amen. At hindi na bago yung biktima tayo, ano? Sa pasimula pa lang, nabiktima na ni Satanas si Eve. Dadaya na ni Satanas si Eva. Amen po ba? Kaya hindi na bago. Planchado, Genesis up to Revelation. So ito yung napakadakilang araw na aalalahanin natin bawat isa. Ito yung napakadakilang opportunity natin bilang tao. Nararamdaman ba natin na yung pinagsisikapan natin sa mundo mauwi sa wala? Sangayon po ba tayo ron? Amen. Amen. Dahil dito lang sa dumating na halimbawa na pandemya, ng COVID-19, talagang nag-grounded lahat ng tao nationwide, worldwide. Aminin po natin yan. Epektado tayo lahat niyan. Pero spiritual revelation, isa na lang po ang nalalabing pag-asa nating lahat. Kaya, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Sampalatayanan natin yung ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Diba sa ating pinagtitibay ngayon ito, mga kapatid at kaibigan? So masarap maghintay at magbantay na talagang tayo ay nananatiling tapat sa hula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan natin bawat isa na may katwiran tayo ng patotoo na paniniwalaan, may relasyon tayong matibay at matatag. Amen po ba? Amen. Tatandaan natin may gumawa ng halimbawa na katwira na paniniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the 3rd day. Tandaan po natin mabuti yan. Huwag sa isip natin, huwag sa physical natin tayo magpatotoo. Mapapahamak po tayo. Nararamdaman natin yung patotoo ng tao, walang kabuluhan. Pero yung patotoo na ginawa sa ating halimbawa, nananatili magpakailan-kailan man ito. Amen po ba? Amen. Marami nang lumipas na mga nakatulad nating tao. Pero yung patotoo nila ay nanatiling tulong. Amen po ba? Amen. Pero ang patotoo na ginawang halimbawa, na 2 o 3 na nagkakatipon, naroon ako sa kalagitnaan ninyo, nananatili po ito magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Forever and ever ito. Kaya, nasa ng patotoo ng laman. So, isa lang yung patotoo na ginawa sa atin na magkakaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Amen po ba? Amen. Tatandaan natin na yung author natin ang gumawa ng halimbawa na matuwid na paniniwalaan natin bawat isa. At ako'y katulad nyo rin tao na tinawag at pinili upang ipahayag ko yung hula ng mga banal na propeta na pinangaral ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa ating na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya walang bayan ito. Talagang inihayag po ito ng may katapangan
Masarap maghintay na meron tayong iniintay na buhay na pag-asa na kung siya paparito, daratnan tayo mga tapat na katiwala na mga hindi na tinawag at pinili tayo, na ginawa niya tayong mga saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. May pinaniniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Ang naniniwala sa isinugo ay naniniwala sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Tandaan natin, ang Panginoon Diyos ang nagsusugo eh. Di po ba sinugo si Propeta Moises sa Ehipto para alisin sa pagkakaalipin ng Ehipto yung kanyang bayan? O ngayon, sinugo ang bugtong na anak upang alisin tayo sa pagkakaalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Paniniwalaan natin yung bugtong na anak. Amen po ba? Amen. Ito po, klaro-klaro itong babasahin ko sa inyo na talagang 2 o 3 nagkatipo, naroon yung ating tagapagligtas sa gitna natin dahil tinutupad natin yung hula ng mga banal na propeta na pinangaral ito ng mga banal na apostol sa mga gaganap. Ano po? Kaya ano sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang nakikinig at tumutupad ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Tatandaan po natin, mapalad ang nakikinig at tumutupad ng hula ng aklat na ito. Meron po tayong mapapakinggan, ipapangaral na hula ng mga banal na propeta sa banal na kasulatan na ipinangaral ng mga banal na apostol doon sa mga nakikinig at nakakapanood. May paniniwalaan tayong binuhay siyang magmuli in the third day. Yan po yung binhi ng patotoo na iniahasik na sa buong sanlibutan. Yan po yung binhi nga iniuukit na sa puso at sinusulat sa isip natin at ibinubuka ang ating labi na may katwiran tayo na paniniwalaan upang makatyak na tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Meron tayong pinaniwalaang hula na nangyari na nagpatibay at nagpatatag ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya tayo inspirado dahil ang gumaganap ng katwiran ng patotoo, mga itinakda ng tagapagmana ng kanyang pangako. Nilagdaan na po niya yan. Sinigurado niya yan, pirmado na niya yan, nakatala na sa langit yan. Ano ang pangalan? Nung nilagdaan niyang dalisay na reliyon na walang duwis at kapintasan, hindi naman tayo sa naman iyaharap. Recorded in heaven, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. At ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay hindi ito mga building na nakikita, kundi ito yung mga kalipunan ng mga mananampalataya na nakakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na may paniniwalaan tayong katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So, babasahin ko sa inyo ulit ito. John chapter 20 verse 31. Kanina, ang binasa ko sa inyo 2 o 3 nagkatipon naroon sa ating kalagitnaan Amen po ba? Amen. Yung katwiran ng patotoo na nakatuparan ng hula ng mga banal na propeta, yan yung ating tagapagligtas na nasa kalagitnaan natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Naintindihan natin mabuti, naunawaan natin mabuti. Yan yung pinahayag ng mga banal na apostol. Nakita ng mga banal na apostol nakakasama ng mga banal na apostol, nakausap ng mga banal na apostol ang ating tagapagligtas na pinangaral nila sa atin ngayon Amen po ba? Amen. Basahin natin ito sa 1 John chapter 1, 2, and 3. Yan po yung isinulat ng mga banal na apostol sa atin, ang mabuting balita. John chapter 20 verse 21, ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo'y magsipaniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Maliwanag po ba? Amen. Ito po, yung isa, yung 2 o 3 nagkatipon, naroon siya sa ating kalagitnaan. Bawat isa naman sa atin na magiging participant niya may katwiran tayong pinaniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas Amen po ba? Amen. So nakakagalak na talaga
alalahanin natin yung hula ng mga banal na propeta na ipinapo siya sa krus. Nagdusa siya sa kasalanan natin upang tubusin tayo sa walang kabuluhan paniniwala na sanlibutan. Yan po yung kasalanan natin na tinutubos tayo. Naalipin po tayo na walang kabuluhan paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi sa ginagawa natin sa laman, kasi pagdating sa laman, may gobyerno sumasaklaw sa atin na kung makagawa tayo ng kasalanan sa laman, may gobyerno pananagutan natin saan man tayo bansa naninirahan. Amen po ba? Amen. Ngayon, pagdating sa pamamahalang espiritual, ang Panginoong Jesucristo ang namamahala sa atin na hindi magwawakas yung pamamahala niya sa espiritual na pamamahala sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Nakuha natin yung kasalanan natin kung saan tayo tinubos. Biktima tayo ng pandemya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yan ang pagsisisihan natin. Aminin natin yan. Huwag natin ikahiya. Kasi mapapahamak tayo pagka nanatili tayo sa aral ng sanlibutan. So, ang gumawa po ng foundation, kinausap ng Panginoon Diyos yung mga banal na propeta, natupad po yung hula. Sinaksihan ng mga banal na apostol yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Isinuwi bugtong na anak. Lahat ng maniniwala sa bugtong na anak na magpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day, di ba siya ang founder ng bundok ng Sayon? Di ba siya ang author ng bundok ng Sayon? Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Meron tayong paniniwalaan katwiran ng patotoo ng ating manunungo sa tagapagligtas na si Jesucristo. Matibay at matatag yung relasyon natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito ngunit ang mga ito ay nakasulat upang kayo magsipaniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong paniniwala ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Wala pong ibang pangalan kundi pangalan ng Panginoong Jesucristo, paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. May matibay at matatag tayo na pinaniwala ang hula na pinangaral ng mga banal na apostol sa buong mundo. At tayo naman yung nakakarinig ngayon na maglalagat na ng paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Maliwanag sa sikat ng araw, nanangunawaan natin na meron tayong relasyon bawat isa. Amen po ba? Amen. May katwiran tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas na kung si Papa Rito't mahayag na siya sa Alapaape, sinabi niya na hindi tayo mapapahiya, magiging kalarawan niya tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Sinabi po niya yan. Amen. Colossus chapter 3 verse 4. Romans chapter 8 verse 29. Romans chapter 10 verse 9. Sapagkat po ipapahayag ng inyong mga labi na ang Panginoong Jesucristo ay binuhay na maguli, maliligtas tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin? Ibig sabihin, yung kaligtasan mayroong patotoo. Kaya nga specific, nakadefine din kung saan ipapangalan ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Ito pa yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Yung ating tagapagligtas po, talagang napaka-perfect niyang iisang Diyos na tunay. Hindi siya nag-aral ng elementarya. Pero sa pagsasalita niya, talagang makapangyarihan at puspos ng kapamahalaan sa espiritual na pangangaral. Babasahin ko po ito sa inyo, chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, verse 23. Datapwat ang aming ipinapangaral ay ang Kristong napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hentil ay kamangmangan. Tingnan niyo po ito, katitisuran ito sa mga Hudyo, sa mga Hentil naman ay kamangmangan. Ang pinapangaral ng mga banal na apostol sa buong sanlibutan. Ang aming ipinapangaral ay ang Kristong napako sa krus.
na sa mga Hudyo ay katitisuran, sa mga Hentil ay kamangmangan. Naunawaan po natin, nakisundan nyo kami, pakikuhan niyo yung Bible natin sa ating mga tahanan upang tayo palaguin sa kaalaman at paniniwala. At nang nun meron tayong pag-asang inaasam-asam na sa pagbalik niya makasama tayo sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Ngunit sa kanila ng mga tinawag maging Hudyo at maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Wala na ba pong ibang pangalan na binanggit dito kundi ang Panginoong Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. At karunungan ng Diyos, ang Panginoong Kristo. Nasa kanyang lahat ang kapamahalaan. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. Tingnan po, ang kahinaan ng Panginoon Diyos, lalong karunungan niya sa mga tao. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Pinakita niya itong kahinaan niya Yung ibigin niya yung buong mundo Amen po ba? Bagamat siya'y Diyos, inalis niya ang kapangyarihan niya bilang Diyos. At nakipiling siya sa mga tao. Amen po ba? Upang bigyan tayo ng karangalan sa hinaharap. Nakuha po natin, naunawaan natin. Amen. Lahat ng mananalig at maniniwala sa ating manunubos na siya Espiritu, binuhay siyang maguli in the third day. Yan po yung kahinaan ng Panginoon Diyos na sa lahat ng mga iniimbitahan, nationwide, worldwide yan yung karangalan, ibinibigay sa atin, tawag isa. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Di wala pong magagawa ang mga tao. Ginawa ng Panginoon Diyos na mahina siya. Pinakita niya ito Nagpaka siya ng matinding takikibak at pagdurusin upang tayo bigyan ng karangalan sa hinaharap. First Corinthians chapter 1 verse 26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Naunawaan po natin, masdan natin, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Corinto, ito po yung sulat niya sa mga participant ng Panginoong Jesucristo na tinatawag at pinipili at tinihira na. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, tayo na yung mga nalalabing gaganap at tutupad nito, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mayayamang tao ang tinawag. Naunawaan po natin ito, yung mga tinatawag niya, mga hamak lang sa sanlibutan. Kasi hindi sinasabi nito yung mga tinawag na hindi maraming marunong sa laman ng tinawag. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mga mayayamang tao ang tinawag. Masdan ninyo, mga kapatid, ang pagkatawag sa inyo. Naunawaan po natin yung mga tinatawag at iniimbitahan na sa panahon ng kawangasan. Amen. Hindi ang maraming marunong sa laman ng tinatawag Hindi ang maraming may kapangyarihan. Hindi ang maraming mayayaman. Naunawaan natin yung tinatawag. Yung inihahanda niya na sa panahon ng kawangasan. Mga kapatid, sa pananampalataya kay Kristo Jesus na saksi sa pagkabuhay na maguli.
kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ang mga bagay na mababas ng sanlibutan at ang mga bagay na hinama ang pinili ng Diyos. Oo! At ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, yung mga tinatawag at pinipili na. Naunawaan po ba natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa lahat na magiging participant ng Panginoong Jesucristo? Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na marurunong. O, tignan nyo, mapapahiya pa yung mga marurunong, ano? Pinili niya yung mga mangmang sa sanlibutan para hiyain niya yung mga bagay na kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Ano po ba yung mga bagay na malalakas dito ang hihiyain niya? Yung mga makapangyarihan. Amen po ba? Amen. Itawag niya yung mga mangmang sa sanlibutan upang hiyain niya yung mga marurunong sa sanlibutan. Naunawaan po natin. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinama ang pinili ng Diyos. Naunawaan po natin itong pinili niya. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinama ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Naunawaan po natin yung mga mahalaga, mawawalan ng halaga yan. Dahil yung pinili niya sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang pinili niya para isawala niya yung mga bagay na mahalaga ng sanlibutan at yung mga bagay na marurunong sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo kung sino yung tumatawag, sino yung pinipili. Hindi sa kaisipan ng tao eh. Sangayon po tayo ron. Amen. Dito, liwanag na sulat ni Apostol Pablo eh. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na marurunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina na sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Sino po pumipili? Ang Panginoon Diyos eh. Hindi naman po tao eh. Amen po ba? Amen. Ito po, napakaliwanag ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Yung mabababa lang, oh, yung salat sa kabuhayan, yung walang kakayahan sa kabuhayan ang pinili ng Panginoon Diyos. Na hinamak ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Naunawaan natin kahit na ano yung kalagayan natin eh. Kaya gano'n na lang ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto upang ito ay mahayag sa buong mundo na ang Diyos ay pag-ibig. Unawain natin na talagang siya lang ang tumatawag at pumipili at tumihirang sa atin bawat isa upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Amen po ba? Amen. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Nakuha po natin. Kundi tayong lahat eh, pinapaalalahanan na magpakumbaba na. At individual naman tayo, may mga Bible sa tayong sarili-sarili sa ating mga tahanan. So, makapagbubulay-bulay tayo. Makapag-re-research tayo bawat isa. At palalaguin tayo sa paniniwala, pag-asa, sa pag-iintay natin
sa muli niyang pagparito. Dahil siya paparito, kaya siya paparito, may umaalala nung kanyang sinabi sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng kanyang sinabi sa mga banal na propeta na may umaalala tagapagmana ng buhay na walang hanggan na nagtitipon tuwing araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. May nangingilin, merong nagsisisi sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. May umaalala ng patotoo. Amen po ba? Na mga hinamak sa sanlibutan, mabababa na sanlibutan yung kanyang pinili at tinawag. Upang hiyain niya, marurunong at malalakas sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung kapangyarihan niya, naramdaman niyo yung kapangyarihan niya. Na sa pagkilos niya, yung mga nagmamakuri, isasawala niya. Amen pa? Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito upang walang laman na magmakuri sa harapan ng Diyos, isasawala niya no? Ano ba ang kalagayan natin sa buhay? Isang mata lang yan, pagka niloob ng Panginoon Diyos mawawala na parang abuyan Sang-ayon po tayo ron, liliparin lang ng hangin yung karikta ng tao Kaya siya nga ang nagpaparamdam na siya lang ang pumipili ng mga mabababa at mangmang sa sanlibutan upang hiyain niya yung mga marurunong, yung malalakas. Amen po ba? Amen. Nakita nyo nung hiyain niya si Goliath, nung hirangin niya si Haring David, naunawaan po natin yung kasaysayan ni Goliath at saka ni King David. Ang lakas ni Goliath isang Palestinian. Pero si King David isang hamak at mababa, pastol ng tupa. Nung hirangin niya si King David at nung hirap niya kay Goliath hiniya niya si Goliath sa kanyang pagiging Goliath. Amen po ba? Amen. So nakita niyo batong panulok na inilagay ni King David sa kanyang tirador. Nung tamaan sa noo si Goliath bumagsak agad. So sino ang may gawa nun? Di po ba ang Panginoon Diyos ang may gawa? Dahil siya tumawag kay King David. Di ba bumagsak ang mga Palestinian? Yan po yung mga halimbawang nagpapatibay at nagpapapatatag sa paniniwala natin na ginawa tayo ng basihan na maaalala upang patibayin yung paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Amen. So, bumagsak ang Palestinian, dahil tinawag niya si King David para hiyain yung malakas na si Goliath. Ngayon man, sa panahon ng kawakasan, maraming naparito ng mga Goliath. Kaya sa panahon ng kawakasan, nagpapaalala na sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, buksan na natin yung ating mga puso't pag-iisip. Masarap yung merong pinagtitiisan na pinaniniwalaan na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day upang kung siya'y mahayag sa alapaap, may katiyakan tayo bawat isa. Dahil sa isang kisap mata, yung may kabulukan, papalitan niya na walang kabulukan. So, ayon po kayo ron? Amen. Sinabi niya yan. Tao ko katulad nyo, yung sinasabi niya sa mga banal na apostol, sinasabi ko sa inyo ngayon. Amen po ba? Amen. Walang dagdag, walang bawas. Bakit nasabi ko walang dagdag, walang bawas? Puro. May sinabi ang kanyang ama sa mga banal na propeta. Nangyari sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta. Pinatunayan ng mga banal na apostol yung sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta. Ginawa niya yung hula ng mga banal na propeta na pinako siya sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, binuhay siyang maguli at pinatunayan niyan sa lahat ng mga bansa, bayan at wika. Sa lahat ng mga tao, pinatunayan po yan in Book of Acts chapter 17 verse 31. Pakisubaybayan nyo kami, pakibasa natin doon. Kaya ang sulat ni Apostol Pablo dito, dadapot ang aming pinapangaral ay Kristong napako sa krus. Maliwanag po ba sa atin, sa mga listeners, ng Panginoong Jesucristo? Iniimbitahan niya na tayong lahat. Tao ko na ginamit niya na sinasabi ko yung sinabi niya sa mga banal na apostol. Amen po ba?
Amen. Kaya walang dagdag, walang bawas. May sinabi yung kanyang ama sa mga banal na propeta eh. Natupad yan eh. Nakasama ng mga banal na apostol yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ano sabi ni Apostol Pablo? Dadapwat ang aming pinapangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Nagpakita sa kanya, tawagin siya. Nabulag pa siya. Ipinanalangin siya ng isang propeta upang makakita siya. Inihalal siyang ministro sa kahintilan. Ipinangaral niya sa buong sanlibutan na saksi siya sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung pagiging anointed apostol ni Apostol Pablo. Yung pagiging anointed apostol ni Apostol Pablo, naramdaman natin bago siya itayong ministro, nagpakita sa kanya ang Panginoong Kristo, pinili siyang ministro sa kahintilan. Kasi matapang si Apostol Pablo eh. Talagang yung desire ng puso niya eh. Gusto niya talagang ipahayag ang kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa buong mundo eh. Dakat nga lang at hindi niya pa napag-uunawa ang lahat ng hula ng mga banal ng propeta. Eh nung magpakita sa kanya eh, nung buksan na yung kanyang puso't pag-iisip eh, buong tapang na yung pinangaral sa kahintilan ng pagiging saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi dito sa 1 Corinthians, dadapot ang aming pinapangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hentil ay kamangmangan. Nangyari po ito. Amen po ba? Amen. Kaya ito na po yung panahon ng kawakasan na binibigyan na tayo ng mga babala o paalala na ang trumpeta ay hindi pa na sa banal na bundok ng Sayon. Makinig or makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang panahon ay malapit na. Malapit na siya pumarito. Hindi pa na yung trumpeta, hudyat ng digma ng paniniwala sa buong sanlibutan. Na ang kanya namang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Mahirap at mayaman, ano? Masama at mabuti. Welcome! Binuksan niya na ang aklat ng Kordero sa banal na bundok ng Sayon na recorded in heaven. Amen po ba? In Book of Isaiah, chapter 4, verse 5. Paki-download natin yung Bible natin sa ating gadget. Amen. And then kung na-download na yan, paki-write natin ang English ng banal na bundok ng Sayon. At sa bawat magiging participant, sa magiging bahagi ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng makakakilala at maniniwala at maglalagat na ng tapat ng paniniwala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, yung pong naglalagat ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli ang nakatala na sa langit. Kaya mararamdaman natin na siya ang nagbibisan, siya ang nag-iipon sa ating lahat. Iniipon na tayo sa paniniwalang espiritual. Naramdaman niya karunungan niya na 2 o 3 nagkatipo, naroon siya sa kalagitnaan natin. Yung karunungan niya, pinipisan na tayo, iniipon na tayo sa paniniwalang espiritual upang maging matibay at matatag niya ng kaharian ang iglesia ng banal ng bundok ng Sayon. Di po ba nakagagalak sa mga nag-iintay? May pinaniniwalaan tayo na hula ng mga banal na propeta na ginawa at tinupad ng ating tagapagligtas. Tinubos tayo sa walang kapuluhang maniniwala na sanlibutan. Nagbabantay na tayo, nag-iintay sa muli niyang pagparito. Kung tanungin man tayo nakipaglaban tayo sa paniniwala sa walang kapuluhan ng sanlibutan. Nanatili na tayo, tapat na saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. May pinaniwalaan tayo na hula ng mga banal na propeta, na sinaksiyan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, di po ba't balansyado, walang dagdag, walang bawas, yung pinaniniwalaan natin, recorded in heaven. Siya yung author natin, siya yung ministro natin, siya yung guro natin na nag-alay ng buhay sa ating lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Nakuha natin yung John 3:16, so love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Nakuha natin yung lalim ng John 3:16. Kaya nga, pinag-ihiyawan ni Apostol Pablo ang pinapangaral nila ang Kristong napako sa krus.
in Duterte, binuhay na muli. Diyan lang po tayo magkakaroon ng assurance of faith. Sa pagkabuhay na maguli tayo madideliverance. Sa pagkabuhay na maguli tayo magkakaroon ng spiritual commitment. Amen po ba? Amen. Sa spiritual na binuhay siya maguli, magkakaroon tayo ng obedience. Na-transform tayo automatic sa paniniwalang spiritual. Amen po ba? Amen. So napakaliwanag ng pinapangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Upang walang laman na magpapuri sa harapan ng Diyos. Paano tayo makapagmamalaki sa Panginoon Diyos? Wala nga makapagmamalaki sa Kanya dahil wala naman tayong ginawa. Meron siyang ginawa na gagawin natin. Tama po ba? Amen. Susundin natin siya. Isinubo niya yung buktong na anak upang huwag tayo mapahamak lahat dito sa buong sanlibutan dahil ang panahon ng kawakasan mapanganib na. Aalisan niya na ng tao ang mundo. Aalisan niya na ng mga ipon ng mundo, ang himpapawid. Aalisan niya na ng puno. Aalisan niya na ng mga isda ang dagat sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Basahin natin yan kay Propeta Sipanya o Propeta Zacarias. Sinasabi niya sa mga propeta. Amen po ba? Amen. Bago hindi pa huli ang lahat, hanggang tayo malakas talagang ididikitid na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol yung kanilang nakasama at nakita. So balansyado. Siya ang hukom ng mga hukom na makatarungan na sa muli niyang pagparito, hahatulan niya ang mga mananampalataya at di mananampalataya. Kasi may mananampalataya na manlalamig din Amen po ba? Amen. Kaya walang laman makapagmamapuri sa Panginoon Diyos dahil siya ang may ginawa na natupad yung sinabi niya sa mga banal na propeta na pinahayag naman ng mga banal na apostol ang katotohanan na kahit at nangyari yan. Amen po ba? Na pinaghihiyawan ng mga banal na apostol in Book of Acts chapter 2 verse 32. Kaming lahat ay saksi sa pagkabuhay niya maguli. Do you read me, people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Ito na lang yung pag-asang natitira sa ating lahat. Amen po ba? Yung pag-ibig na walang hanggan, yung pag-ibig na forever and ever. Huwag tayo masyadong magtiwala sa mga bagay na nakikita natin sa sanlibutan na nabubulok at nasisira. Amen po ba? Kung di katuldok man ang kanyang salita ay mananatili, magpakailan-kailan pa man. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Amen po ba? Amen. Larawan po ba natin dito na upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos? Kahit na ano yung karangalan natin sa mundo. Amen po ba? Kahit na gano'n tayo kasikat, kahit na gano'n tayo kaganda, hindi niya tinitignan yung ganda, yung kayamanan natin yung karangalan natin yung pagiging sikat natin, hindi niya tinitignan Kaya ano sabi dito, upang walang laman na magpapuri sa harapan ng Diyos. Kung meron man tayo dapat ipagmapuri, walang iba kung yung sinabi niya, ang ipagmapuri natin. Yung katuparan ng sinabi niya sa mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, yung nangyaring katuparan na pinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto at sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Yan yung napakatibay at napakatatag na katwiran ng patotoo na mananahan sa puso't isip natin. Lalabas sa labi natin yan, hayag na sa social media on the air. Walang bayad. Amen po ba? Amen. Kaya ito na yung katarungan na nangyayari na, nanahayag na humahatol na ang hukom ng mga hukom sa buong sanlibutan. Hahatulan niya yung mga kasuklam-suklam, hahatulan niya rito yung mga karumal-dumal, hahatulan niya rito yung mga sinungaling. Amen po ba? Amen.
Kaya kung may pagpapuriman, kung may pagmamapuriman tayo, unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Dadapwat sa Kanya kayo ay kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan sa katubusan na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Kung meron naman tayong maipagmamalaki sa puso't isip natin, ay yung ginawa ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Na kayo'y nasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos. Tingnan nyo, ang Panginoon Kristo isinugong ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Tingnan niyo po, nasa Panginoong Kristo ang lahat ng ikinabubuhay nating kabanalan. Tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, namumuhay tayo ng may kabanalan, namumuhay tayo ng may karunungan buhat sa Diyos Ama ng Panginoong Kristo. Kaya purihin nawa ang Diyos Ama ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Sa buong sanlibutan, Amen. ang Diyos ay pag-ibig. Nakagagalak po, mga kapatid at kaibigan, na mapakinggan natin ang napaka-dalisay na pagpapahayag ng karunungan na ito'y nakay Kristo Jesus din naman sa mga tinatawag na mangmang ng sanlibutan at mabababa sa sanlibutan. Makinig po tayong mabutit, unawain natin. Hindi po madali ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Napakadalisay po nitong napapakinggan natin dahil ito yung kapuspusan ng karunungan ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman. Makapamumuhay tayo ng righteous, makapamumuhay tayo ng holy, makapamumuhay tayo ng may katwiran, na may relasyon, na saksi tayo at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Makapamumuhay tayo ng puspos ng karunungan sa pangalan ni Jesucristo dahil meron tayong sinusubaybay ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga inheritance o sa mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So nagagalak, amen po ba na 2 o 3 nagkatipon? Sabi niya, naroon siya sa ating kalagitnaan. Di ba yung karunungan na nasa kalagitnaan ng lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Amen po ba? Amen. Ako'y sumasampalataya na ang tungkulin natin bilang mananampalataya ay ihayag at ihasik ang binhi ng katwiran ng patotoo nationwide, worldwide. Ito ho, yung tungkulin natin, ihasik natin yung binhi ng patotoo sa buong mundo upang makalata ng lahat ng mga tao ng kanyang tinig. At siya ang namamahala na makapangyarihang Diyos at isang Diyos na tunay. Ang mahasikan ng katwiran ng patotoo at tumubo yan, sisibol sa puso natin yan, maglalaman yan, mag-uugat yan, mamumunga ng kaalaman, mamumunga ng pag-asa, mamumunga ng paniniwala, mamumunga ng pag-ibig, ng kagalangan, ng pagtitiis, ng pagpipigil sa sarili, mamumunga ng kabanalan sa kabanalan, mamumunga ng pag-ibig sa pag-ibig. So may katiyakan yung mamumunga yung binhing nahasikan ng katwiran ng patotoo sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito po, pinapahayag na yung binhi ng patotoo sa buong sanlibutan. Ang may pandinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Kaya bukas na po ang aklat ng Kordero sa baral na bundok ng Sayon. Tanging siya lang po ang nagbukas nito at mayroong authority at nagpahintulot. Amen po ba? Amen. Makikilala na yung tunay na sa Diyos na nangangaral. Mayroong hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral na pinatunayan ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta. Nangyari yung pinapangaral ko. Sakto po, ano? Walang dagdag, walang bawas. Balansyado. Amen po ba? Amen. Yung hula ay nangyari. Pinatunayan naman ng banal na apostol ang katuparan ng hula. Ano? Nagkita. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung hula ng mga banal na propeta.
pinatunayan ng mga banal na apostol, yung tutuparin natin na ang tagapamagitan natin ang katuparan ng hula. Nasaksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Hindi ba tayo yung kaharian niya na tutupad ng katwiran ng patotoo? Nasaksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Tayo yung kaharian niya na inirecord na sa langit yung pagpupulong natin tuwing araw ng Sabat. Mga bagong nilalang, ano po? Amen po ba? Nilikha niya sa paniniwalang espiritual at naging lahi ng ating tagapagligtas, yung mga gumaganap ng patotoo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Ano, sinabi niya sa ating lahat, ang paalala sa ating lahat. Ito, lagi ko itong nakapaloob sa pag-aalala natin na kung paano siya pinako sa krus at pinahirapan ng makasalanang tao sa buong mundo. Hanggang kamatayan, sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli, hanggang sa muli niyang pagparito, tayo yung umaalala. Laging ipinapaalala sa atin ito. Nandito lang tayo magkakaroon ng matibay at matatag na relasyon. May katwiran tayo ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba? Amen. Yan po yung espiritong tumatahan sa puso't isip natin. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli. Lumalabas na sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin. Amen po ba? Amen. Maliwanag na may relasyon tayong lahat. Kaya tayo nagkarelasyon, mayroong nangyaring hula. Pinatibay at pinatunayan naman ng mga banal na apostol yung matumparan ng hula. Amen po ba? Amen. Kaya balansyado. May pinaghuhugutan tayong hula ng mga banal na propeta. At hindi tayo gumagamit ng ibang aklat. Kasi sabi sa hula ni Propeta Isaias in chapter 34 verse 16, saliksikin ninyo sa banal na kasulatan at isa may hindi nangangailangan ng ibang aklat, kundi pipisanin kayo ng aking bibig at pipisanin kayo ng aking espiritu. Amen po ba? O di hindi tayo pinagagamit ng ibang aklat. Di natupad sa atin yung hula ng Propeta Isaias na sinasaliksik natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Di po ba't nandito lahat yung mga hula ng mga banal na propeta sa banal na kasulatan? Amen po ba? Amen. O sakto po perfect. Wala tayong sinusunod natin yung bilin kay Propeta Isaias na hindi tayo gagamit ng maraming aklat. Amen po ba? Dahil siya ang walang hanggang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isinubo niya yung buktong na anak na namamahala sa atin sa panahon ng kawakasan. Siya ang nagtayo sa atin, ang ministro ng mga ministro sa pananiwalang espiritual. Amen po ba? Hindi tao ang nagtayo sa atin, espiritu yung nagtayo sa atin. Kaya hinahanap na ng Ama yung sasamba sa espiritu at katotohanan ng mga saksi na binuhay niya maguli yung ating tagapagligtas upang meron tayong halimbawa na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya napaka-puspos, hitik na hitik, pikpik na pikpik sa karunungan, sa kaalaman, sa paniniwala, sa pag-asa, sa pag-ibig, sa kagalangan. Ang kanyang pag-iisip sa mga tinatawag niya at iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya nagtatangi kahit sino man kasi ayaw niya mapahamak ang tao eh. Kaya ito na yung panahon ng kawakasan na marami tayong pagtitigisan at kung paano napagtagumpayan niya ang sanlibutan. Sinabi niya sa ating lahat, lakasan ninyo ang inyong mga loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Gaya natin, kung paano napagtagumpayan niya, mapagtatagampayan din natin ang sanlibutan. Amen po ba? Amen. At hintayin natin yung lahat ng mga kasagutan ng panalangin natin. Dahil isa lang ang nakarecord sa langit eh. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Yan lang ang ipakikilala at bibigyan niya ng karangalan na tunay ng mga naglilingkod sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Siya ang magbibigay ng karangalan sa bawat nagiging bahagi ng kanyang kaharian. Sa bawat tapat na naniniwala na saksi na binuhay siya maguli in the third day, siya po ang magbibigay sa atin ng karangalan. Hintayin natin yon. Huwag tayo mag-apura. Amen po ba? Amen. Talagang
yung mga tinatawag talagang sinasanay sa pakikibaan ng labanang espiritual, ano? Huwag tayong masyadong, kumbaga huwag tayong matatakutin. Huwag tayong maipektuhan sa nangyayari, kundi talagang magtiwala tayo ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Ang Panginoon Diyos ay hindi mapagpabayang Diyos. Siya Diyos ng kapayapaan. At siya Diyos na nagliligtas at nag-iingat sa kanyang sambahayan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak at talagang napakaraming inihain sa ating pagkain na habang tayo imbitado sa kasalang magaganap na naghihintay na ng katuparan sa muli niyang pagparito, hindi po nawawala itong patuloy na pinapaalala sa atin, ano, yung katiyakan ng ating napapakinggan. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patutungo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 10, 11, and 12. Bakit po ginagawa sinungaling ang Panginoon Diyos ang hindi naniniwala sa Kanya? Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patutungo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos. Yung hindi naniniwala sa Panginoon Diyos, hindi naniniwala sa patutuo. Amen po ba? Amen. Kung gusto natin magkamit ng buhay na walang hanggan, kung totoo man na tinawag tayo, ipaghiyawan natin sa social media yung paniniwala natin. Itayo natin ng talagang matatag at matibay, matapang. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. Nakuha po natin ito, naunawaan natin. Yung naniniwala sa anak ng Diyos, may patutuo. Di po ba't ginawa tayo ng buhay na patutuo? Na binuhay siyang magmuli sa ikalawang araw, saksi niya tayo sa pagkabuhay na magmuli. Di ba pinatutunayan natin ngayon ang mga tinawag at pinili niya, tinirang niya, na itinayo niya matibay at matatag na kaharian, na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin, na tinawag niya na iglesia ng banal na buntok ng Zion. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos sapagkat hindi naniniwala sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ito po, mananagot na dapat managot. Dahil bababa yung hukom ng mga hukom. Siya ang makatarong ng Diyos. Nahahatol sa lahat ng mga sinungaling at makakarumal-dumal sa panahon ng kawakasan. Lahat ng naparito sa pangalan niya na nandadaya, pananagutan ng nilato sa Panginoon Jesucristo dahil nasa Kanya ang kapamahalaan at siya ang hukom ng mga hukom na makatarungan na magpaparusa sa mga mandaraya sa panahon ng kawakasan. Sila ang gumagawa ng kasinungalingan na pinasinungalingan nila ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Lantaran po ito, transparent po ito sa buong mundo. Ang may patutuo, itinatayo at pinaghihiyawan sa buong mundo na ang Diyos ay totoo. Amen po ba? Amen. Pinakita sa atin yung larawan ng pagka-Diyos niya sa bugtong na anak nung buhayin niya maguli in the third day. Kaya isa lang ang Diyos natin Pagkatulad silang Espiritu, kaya tayo naghihintay at nagpupulong, iniintay din natin na maging katulad tayo ng ating tagapagligtas na Espiritu. Amen po ba kayo? Amen. Kaya po nakagagalak ito. Mananagot na dito yung mga tumayo na nangyari ito na ayaw lumabas sa labi nila. Pero may itinayo na tinawag na lumalabas sa labi ng itinayo yung kanyang layunin na ang Diyos ay pag-ibig. Wala pong bayan dito. Regalo sa atin lahat ito. Kaya po, puspos ng sakripisyo at pagtitiis ang nag-aangad na magkaroon at magkamit ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa mga duwag, inihanda na rin sila sa apoy at impyerno. Kung paano may buhay na walang hanggan sa matatapang na paninindigan ang katwiran ng patutuo, ipinaghanda rin ng mga duwag na pagdurusa
magpakailan-kailan pa man. Amen. Nababasa po natin yan sa aklat ng Revelasyon. Sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak, marami pong lumitaw sa buong sanlibutan. Naturo ng turo, ayaw ituro yung sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta. At ayaw lumabas sa labi nila. Ang nagtuturo ng mabuting balita, sinasabi ko saan ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At tayo ang naging mabangong samyo at hain at amoy sa Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo. Dahil tayo po ang bunga sa pagkapanganay na inihain ng mga iglesia, ng mga sumampalataya at nagpatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Siya ang panganay na nilalang sa buong sanlibutan. Tayo namang mga iniimbitahan sa huling hapunan at kasalang magaganap. Tayo naman ang mga participants niya. Tayo ang mga followers niya. Tayo ang bunga niya sa pagkapanganay. Amen po ba? Na kung ano larawan ng panganay sa muli niyang pagparito, gayon din ang magiging larawan ng mga naging bunga. Amen po ba? Amen. Nakuha natin kung sino nagbubunga. Yung ministro natin, yung author natin, yung guro ng mga guro. Amen po ba? Amen. At ang naging bunga, yung followers niya, yung sumampalataya, nasaksi sa pagkabuhay niya magmuli. Tayo naging bunga niya. Amen po ba? Amen. Kaya nga pananagot ang pato ng maraming lumitaw dito sa pangalan niya. Oh. Sapagkat hindi sila naniwala sa patotoo na binigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ginawa pa nilang sinungaling ang Panginoon Diyos. Ano po? Ngunit sa mga tinawag na ipanghiyawan sa social media, ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ipinaghihiyawan yung patotoo sa social media upang pakinabangan ito ng mga kapatid natin, mga iglesia na nangalat sa Sinangan, Kanluran, Timog at Tilaga. Amen po ba? Amen. Transparent na po ito. Wala pong bayad dito. Pakikinabangan ng ating mga kaluluwa at pamilya natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa na mapapakinggan natin yung tinig ng ating tagapagligtas na pinapangaral na sa iglesia ng banal na bundok na sayo. Kaya magkakalipol na sa panahon ng kawakasan hinipan ay trumpeta na nanggagaling sa banal na bundok ng sayon. Ano ang bilin sa atin? Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Eto na ibabala. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Tatandaan natin, pag hinipan na yung trumpeta, babala na ng digmaan ito. Marami na malilipol dito at marami na rin isisave dito yung makakarinig ng kanyang tinig. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas sapagkat sa banal ng bundok ng sayon, doon makakasumpong. Sinabi ng Panginoon Diyos yan. Amen po ba? Yaong mga nalabi na tinatawag na. Nakuha natin yung mga mahihina sa sanlibutan, yung mabababa, yung mga mangmang, ang tinatawag niya upang isawala niya yung karunungan ng sanlibutan, upang isawala niya ang malalakas sa sanlibutan. Napaka-perfect po ng revelation na ipinagkakaloob niya na sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. So napakaliwanag po ba mga kapatid at kaibigan? At ito ang patotoo. May patotoo, no? May testimony siyang ginawa halimbawa na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Maliwanag po ba? Amen. Ang buhay na walang hanggan nasa kanyang anak Kaya binuhay niya maguli yan, pinatunayan niya yan sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga lahi, sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi pa tayo tao noon nung ginawa niya yan. Kaya walang makapagmamapuri sa Panginoon Diyos.
Kung may gusto tayong pagmapuri, ang pagmapuri natin ang Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. So naunawaan na natin yung katiyakan ng buhay na walang hanggan na laging ipinapaalala sa atin ito bawat followers ng ating tagapagligtas na paniniwalaan na saksi niya tayo na binuhay siya magmuli in the third day. Amen. Ito yung paalala niya. At nagpaalala pa siya sa atin na hindi tayo pwedeng turuan na sino mang lilitaw na nangangaral na nandadaya dito sa sanlibutan. Isinulat ni Apostol Juan ito sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Sapagkat ipinapahid niya yung katwiran sa puso't isip natin na lumalabas at nahayag na ito sa labi natin, nahayag sa social media on the air. Pinapangaral ang pag-ibig niya. Nahayag ang pag-ibig niya sa pangalan ni Jesucristo na buhay niya magmuli in the third day. Mapalad na sino magbubuksan niya ng unawa na maunawaan natin, na paniniwalaan natin na yung ating tagapagligtas, yung Espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayo na binuhay niya magmuli in the third day. Amen po ba? Amen. Yan yung ginawa ng ministro natin na hindi tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na mandaraya dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Yan yung hudyat ng tinig ng pakakak na nanggagaling sa banal na bundok na Sayon. Kaya ang sabi, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Nakopya na po natin upang sa pagparito niya hindi tayo mapahiya sa harapan niya. Amen po ba? Manatili tayo sa katwiran ng patotoo at pasasaganahin niya yung kaalaman natin, yung paniniwala natin, patitibayin niya, patatatagin niya, daragdagan niya yung kaalaman ng paniniwala natin. Kaya sabi ko kanina, pakikuhan natin yung mga banal na kasulatan natin sa ating mga tahanan at talaga magsaliksik na tayo at magbulay-bulay sa napapakinggan natin ipinapahayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig, walang bayan. May paniniwalaan tayong katwiran ng patotoo na gagamitin niyang panghatol sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya sino man, para hindi tayo mahatulan wala namang bayad dito tiwala na natin yung pananampalataya natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay ng magmuli. Amen po ba? Amen. Wala namang bayad yan, ititiwala na lang natin yung ating pananampalataya. Nagigets po ba natin? Amen. Yung napapakinggan yung pinapangaral na 3 o 2, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Bagamat hindi natin siya nakikita, nararamdaman nyo yung kapangyarihan ng authority, ng katwiran ng patotoo na ginawa niya na tumatahan sa puso't isip natin bawat isa. Automatic, butis muna tayo, nagpasakop na tayo sa katwiran ng pagkabuhay niyang magmuli. Amen po ba? Amen. Tatandaan po natin yung bautismo, pagpapasakop. Meron siyang katwiran na iniwanan na paniniwalaan natin, magpapatotoo tayo. Cleansing na tayo, hinugasan niya tayo ng salita ng pagkabuhay niya magmuli. Nilinis niya na maraming lakad ng paniniwala natin. Automatic naging righteous tayo sa paningin niya. Amen po ba? Amen. Sabi dito sa aklat ni Apostol Pedro chapter 2 verse 6. Ito po, unawain natin mabuti. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aming inilalagay sa sayo ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Maliwanag po sa atin ito. Unawain natin. Saan inilagay ang banal na kasulatan? Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito ang inilagay sa sayo ng isang batong panulok. Saan inilagay yung tipan na tutuparin natin ay papangaral sa social media on the air? Di po ba sa banal na bundok na sayon inilagay? Hindi literal na bundok na sayon, inilagay ito sa mga iglesia na tutupad ng katwiran ng patotoo. Tayo yung mga sayon na pinaglagyan ng kanyang kasulatan. Amen po ba? Amen. Ginawa tayong sisiglang hirang, inilalagay sa puso natin yung katwiran ng patotoo. Iniuukit sa puso natin, isinusulat na sa isip natin, lumalabas na sa labi natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po na may relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. So na-deliver tayong lahat. Automatic, may spiritual commitment tayo. Nagpapatotoo tayo. So lahat tayo resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection. Recorded in heaven ang banal na bundok ng Zion.
Ganyan po katibay at katatag na pinapahayag ang kabutihan at kagandahang loob niya sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong mundo. Dahil pakikinabangan ito ng mga naligaw at nataya ng mga aral na walang kabuluhan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dadagpwat kayo isang lahing hirang. Unawain natin, lahat ng mga participant, lahat ng mga followers, sinabi ni Apostol Pedro na tayong lahat ay lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Tingnan nyo, magliliwanag yung pangangaral ng mabuting balita sa kadiliman ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Na tinawag at pinili tayo na bayang sariling pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan niya ang tumawag sa inyo. Ipinahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay na magulin lahat. Amen po ba? Amen. Na ang pangalan ng bayan na sariling pag-aari ng Panginoon Diyos na itinala na sa langit. Maunawaan natin yung hula na sinabi kay Propeta Isaias in book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Pagdating sa book of Isaiah chapter 28 verse 16, yan din po inilagay sa banal na bundok ng Zion na ang patibayang espiritual na tutuparin natin sa panahon ng kawakasan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, klaro-klaro na sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, bilang saksing tapat na binuhay siyang maguli, dumaloy ang kapangyarihan ng karunungan at pagkaunawa sa buong sanlibutan na ang Diyos ay pag-ibig. Maunawaan po natin lahat ito dahil ito na yung panahon ng kawakasan na mapanganib na, dahil nagpapakita na siya ng mga babala ng tanda sa muli niyang pagparito sa langit at sa lupa. Amen po ba? Amen. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ano sabi nung nag-imbita sa atin na malapit na siyang pumarito, na inihanda niya na ang kanyang bayang sariling pag-aari, ang banal na bundok ng Zion, sa lahat ng mga followers na magiging participant ng Panginoong Jesucristo na saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Meron tayong katwiran na patotoo ng ating hukom, ng mga hukom at makatarungang hukom na paparito na hatulan ng lahat ng mga sumampalataya at hindi sumampalataya, lahat ng mayaman at lahat ng di mayaman, lahat ng mabuti at di mabuti. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo yung pagiging righteous? Siya gumawa ng halimbawa upang maging righteous tayo, spiritual righteous ko ha, hindi sa physical righteous. Kasi talagang itinakda na makasalanan ng physical eh. Bumabalik sa alabok yung pagiging makasalanan ng physical. Pagdating sa spiritual, siya lang ang nag-prepared upang tayo yung makapanumbalik at maging righteous sa paningin niya na nadidinig niya tuwing nagpupulong tayo ng araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Kaya naghanda siya ng araw ng Sabat, meron pa pong mangingilin at mamamahinga ng araw ng Sabat. At ipapakilala natin yung kabutihan nung nag-imbita sa atin sa buong sanlibutan na ang layunin niya, ipangaral yung kanyang katwiran sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang ito'y marinig at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pangalan ni Kristo Jesus ng may buong katapangan na ang kanyang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Amen po ba? Amen. So yung vision niya, yung pangitain na magiging related sa bawat magiging followers na iniimbitahan niya, na ipagsigawan natin, ipakilala natin bilang mga saksi na binuhay siyang maguli in the third day, na nangyari po itong pinaniniwalaan nating hula, ano po, na pinatitibay at pinatatatag sa puso't isip at paniniwala natin. Sinabi nung nag-imbita sa atin, at narito ako ay madaling pumaparito. Napakinggan natin. Sabi niya, narito ako ay madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng
hula ng aklat na ito. Listen carefully, people of Zion. Di ba meron tayong tinutupad na hula ng aklat na ito? Amen po ba? Amen. Natupad yung hula ng mga banal na propeta na ginanap at tinupad ng ating tagapagligtas. Yung hula ng mga banal na propeta na sinabi ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin. Narito, ako'y madaling pumaparito. Mapala na tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naging-gets po natin? Amen. Naunawaan natin? So napakalinaw at napakaklaro na ipinapahayag ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide. Ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niya tayong mapahamak lahat sa mundong ito. Kaya po marami ng kababalagang nangyayari. Titiwala natin yung ating paniniwala ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa upang makatyak yung buong pamilya natin na sa muli niyang pagparito, darat na niya tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. So maraming salamat. Kapayapaan ay sumaating lahat sa panahon ng kawakasan. In the name of Jesus, in the resurrection, naway patuloy tayong patnubayan ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na mapagtagumpayan natin ang lahat ng paglalakbay natin at pasaanin natin sa sanlibutan. Binabati ko ang lahat ng mga iglesia na nakalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. People of Zion, Amen, Amen, and Amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, sino man sa atin ang naghahangad ng isang dakila at tunay na kaligtasan, tayo pong lahat ay patuloy na inaanyahan na magsipanatili sa kanyang banal na bayan upang ang katiyakan ay dumali sa atin, upang ang kasaganaan ng kanyang karunungan, gawaan, pag-ibig at kapayapaan ay paramihin sa ating puso at sa ating isipan. Mga kapatid at mga kaibigan, isang dakilang panahon at pagkakataon na patuloy tayong magpuri at pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Purihin ang Diyos sa kanyang banal na looban. Dakilang Diyos, Ama, na tunay na tumawag sa kanyang bayan upang iharap na walang dungis at walang kapintasan, itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang looban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat nang isugo mo ang iyong bugtong na anak at sa iyong buhay maguli sa makasalanang sanlibutan, tunay nga, Panginoon, na natiyak namin ang iyong dakilang patutuos na ibinigay sa bawat isa na sasampalataya at patuloy na magsisilakad ng naayon sa iyong banal na katwiran. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo, ang larawan ng iyong pagka-Diyos na aming sinaksihan, ito ang patuloy na magbibigay sa amin ng
katibayan at katatagan upang patuloy kaming magsilakad ng naayon sa iyong banal na katwiran. Amen. Amen. Ikaw, O Diyos, na humahatol ayon sa katwiran, tunay na ikaw ang nagtayo sa iyong banal na bayan upang sa pamamagitan din ng katwiran mo na aming nasumpungan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, tunay na kami makaasa sa layunin ng aming pananampalataya ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Amen. Kaya patuloy namin itinataas sa iyo ang aming daig, ang aming pagsamo, na ikaw ang mamagitan sa puso't pag-isip ng lahat ng mga banal na nangalat sa buong sanlibutan upang patuloy na magsilakad kami ayon sa iyong banal na katwiran. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklupan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.